Hi guys! Welcome back to another video and welcome to my channel. And today guys, pag-uusapan naman natin ang mga pa-loan or pautang ni GCash. Yes, you heard it right, kaya stay tuned and please watch the whole video. Alright, so most of us, meron tayong GCash app, pero some of you siguro hindi nyo alam na nagpapautang din po si GCash. At meron po tayo siguro na some of us naririnig na natin may GLoan, GCredit, GGives, kung ano man yan, Buy Now Pay Later ni GCash. Pero hindi natin alam kung paano natin sila gamitin at kung meron ba tayo nun or meron ka ba nun, ayan. So this video is for you, kaya stay tuned and please watch the whole video. Para sa mga gustong manood naman pero may specific detail or info lang kayong gustong malaman, you can check the timestamp sa description box and you can go ahead and go to that section. Alright, so let's get started. Alright, so let's start with GLoan. Ang GLoan guys, ito ay advantage nito is pwede mo siyang ma-cash out. Unlike kay GGives at saka kay GCredit, hindi mo siya makukuha as cash. In-avail mo na yung loan na yon, dadiretso siya sa iyong GCash wallet. And then from there, pwede mo na siyang withdraw using your GCash Visa or Mastercard. And pwede kayo mag-cash out sa mga outlets. Speaking of GCash card, if you haven't watched my video, you can go ahead and check on the description box kung paano kayo makaka-avail ng GCash Visa, which is the latest card ng GCash, which is August lang siya nailabas. So, go ahead and check that on the link up here, or you can check that link on the description box and watch it after this video. Okay, so going back sa GLoan, again, so pag na-cash out mo na siya, and then by installment mo na siya babayaran. Okay, so paano nga ba nag-work itong si GLoan? Si GLoan guys, for example, available na credit is 50,000 for example. And then, napag-isip-isip mo na hindi ko pala kayang kunin lahat. Let's say, 30,000 lang yung kinuha mo. And then, syempre, may 20,000 pang naiwan. Yun guys, hindi mo na siya makukuha. Kailangan mo munang matapos bayaran yung 30,000 mo before mo makuha or ma-avail ulit yung extra 20,000 na nandoon. So, pag nabayaran mo na yun, kompleto na siya ulit na 50,000, nadadagdagan din yung credit mo. Kung maganda, kung good payer ka. Yan, kung maaga ka nagbabayad or hindi ka na juju, mga ganyan. So, yun. So, one time lang si GLoan, hindi siya babalik agad, hindi siya nare-replenish agad yung credit line mo. Okay, so sa pagre-receive ng loan, so like what I said earlier, mapupunta siya sa inyong GCash wallet and you can withdraw or you can cash it out. Or you can also still use it via sa mga online payments, ganyan, or via online shopping using your GCash wallet na. I highly recommend ang GLoan kapag emergency, pag nangangailangan ka talaga ng cash. Ito talaga yung pinaka magandang lapitan yung GLoan. Kasi ito very instant, instant pa. Instant talaga siyang makukuha. Hindi ka na mag-aantay ng at least 1 day, 2 days process, mga ganyan. So, pag emergency, like for example, hospital bill or na-delay yung sahod mo, kailangan mo na talaga ng pera or basta any emergency. Ako kasi, pagdating sa mga loans, talagang emergency lang siya. Hindi ko siya ginagamit para sa leisure. Hindi ko rin siya ginagamit for wants. Pag need, for example, na-delay lang ng konting sahod, ganyan, tsaka ko sila ginagamit. And then, binabayaran ko din siya agad. Kasi, ang hirap mag-antay ng buwan para matapos lahat ng utang, parang ganun. Kasi, syempre, hindi lang naman yun yung binabayaran mo. May iba pang bills na binabayaran. So, yun. Maximum credit line is 125,000 pesos. Yun ang sabit sa GCash mismo. But then, I started, on my experience, nag-start ako sa GLoan around 7,000. And then, after yung pinaka-least months na pwede ko siyang bayaran, after that, naging 15,000. And then, currently, meron akong 25,000 na pwedeng kunin sa GCash. Or sa GLoan, sorry. Ayan. So, as long as good payer ka, hindi ka na-delay sa mga payments mo, maaga ka rin nagbabayad minsan, ganyan. Gusto ni GCash yan. Talagang tataasan niya yung credit mo after mo mabayaran yung buong loan mo. Alright, for the payment terms naman guys, according sa GCash, meron silang 5 months, 9 months, 12 months,
15 and 18 and 24 months. Pero hindi pa ako nakakita ng 5 months. Ang least na nakuha ko was 6 months. And then, ang pinakamatagal was 12 months with a credit line of 25 to 30,000. Pero siguro, pag mas mataas, like siguro abot ka ng 50 to 100,000, yun siguro yung ino-offer nilang 18 tsaka 24 months. For the interest rate, it says 1.59% to 6.7 something. Yes, 6.57% si G-loan. Ayan. So, syempre, kung mas mabilis mo siyang mabayaran, mas mababa yung interest niya. Kung mas matagal naman, mas malaki yung interest niya. So, nakadepende doon yung interest. Alright, so like what I said earlier na hindi siya ma-replenish agad. So, kailangan mong tapusin yung buong loan bago ka makapag-loan ulit. Okay, so that's it for G-loan, guys. So, ganun lang siya nag-work. Again, I highly suggest na kung talagang emergency na kailangan mo ng cash, G-loan ang magandang gamitin. Yan. And syempre guys, alagaan natin ang ating credit standing, ang ating G-score para syempre kung gusto mong palakihin yung gusto mauutang mo in the future, malaki yung chance na tumaas ang ating credit line. Let's talk about G-Gives. Alright, si G-Gives naman, isa to sa magandang pautang ni GCash. Why? Si G-Gives naman guys, up to 3 loans yung pwede mong ma-loan sa kanya. So, for example, meron kang credit na 15,000. So, pwede mo yun hatiin ng tig 5,000 or depende. Pag na-reach mo na yung limit mong 15,000, dun sa nahati mo na siya ng 3 loans, then doon na siya mag-stop. Hindi mo kailangan tapusin yung 3 loan, hindi gaya kay G-loan na dapat tapusin mo lahat. Yun kasi si G-Gives naman, okay lang na kahit hindi pa bayad yung dalawa, magagamit mo ulit yung credit line na remaining. Ang kagandahan kay G-Gives guys, for example, nagbabayad ka ng 1,000 per month. And then, medyo kinapos ka, kulang yung pangbayad mo na 1,000, pwede mo siyang hatiin ulit. So, pwede mo siyang bayaran ng half. Imbis na full payment yung monthly mo, pwede mo siyang gawing half. Idadagdag pa rin siya sa next billing mo. And yun lang, gumaan lang ng isang payment yung payment mo. Yan. Okay, so saan natin pwedeng magamit yung G-Gives? Online, dati guys, pwede siya sa Lazada tsaka sa Shopee. Pero ngayon, hindi na siya pwede. Last April pa, this year, 2023, ako nakagamit ng G-Gives tsaka G-Credit doon sa Shopee. Pero tinanggal na din nila kasi syempre meron na silang sariling S-Pay Later at saka Let's Pay Later, diba? So, kaya siguro din nila tinanggal yun. So, you can use your G-Gives via QR code. Yan. So, pag naririnig nyo yung pa-generate na lang po ng code or pa-scan na lang po ng code, ayan. So, pag meron silang buy now, pay later, you can ask naman sa mga merchants kung available si GCash and if nagba-buy now, pay later sila. If you try to scan their QR, makikita mo doon. And then, from there, pag nagbabayad na kayo, and then meron na rin kayong option doon kung ilang payments siya. For example, kung 6 months to pay, 12 months to pay, ganyan. So, depende kung ano yung offer or nakadepende rin kasi yung amount. When it comes sa amount naman, si G-Gives lang guys, malaki yung credit line sa kanya. However, meron siyang minimum spend. Yan. So, may minimum spend siya. For example, may credit line kang 15,000. Laki, di ba? But, ang minimum spend niya is, for example, is 5,000. So, kailangan 5,000 yung ipapurchase mo or above 5,000 yung ipapurchase mo para magamit mo si G-Gives. So, ganun po yung si G-Gives. I highly recommend si G-Gives pag pang wants. Yung tipong kailangan mong bumili ng cellphone or washing machine, mga ganyan. Yung mga malalaking halaga na pwede naman natin bayaran ng installment. Kasi ang maganda kasi kay G-Gives guys when it comes sa mga installment something, 'di ba? For example, yung home credit. Meron kang kailangang bayaran at least sa 40% yata ng total amount para makuha mo yung or para maka-avail ka ng kanilang credit. Pero kay G-Gives kasi, 0% installment. So, pag nabayaran mo na siya using via your QR code, and then select G-Gives, ganyan, makukuha mo na agad yung item without paying anything. Ayan. So, that's why lagi nilang sinasabi, 0% installment.
So you can get up to 125,000 credit line on GGives. And based from my experience guys, ang starting ko sa GGives was 10,000 pesos. And then dapat ang minimum spend ko that time was 2,000 pesos. So ginagamit ko yon pag medyo delay pa yung wala pa akong sahod or delay pa yung allowance. Ang ginagawa ko was sa GGives ko siya dinadaan kasi pag sa GGives guys, pag nabayaran mo siya within 14 days, bumabalik, may rebate siya, may cashback kang nakukuha. So, yung interest niya is binabalik niya sa'yo. So, yung computed interest niya is ibabalik niya pag nagbayad ka ng buo within 14 days. Alright, so like what I said earlier, available siya 14 days, 6 months, 8 months, or 9 months, 12 months, ganyan, and 18 and 24 months for your installment. So, yung mga available installments natin sa GGives. Okay, so ulitin ko ulit na pag nabayaran mo siya within 14 days or less than a month, is nagbibigay po si GGives ng rebate or may cashback. Marireceive mo yon through your GCash wallet. For the interest naman is 0% to 5.4%. So, mas mababa siya kaysa kay GLoan. And then, like what I said, kaya siya 0%. Yes, you heard it right, 0%. Kasi nga, pag nabayaran mo siya within 14 days or less than a month, is may rebate siya. Binabalik niya or ginagawa niyang cashback yung computed interest. So, yes, automatic replenish after full payment si GGives. So, like what I said then earlier na pag nabayaran mo na yung loan mo, for example, you have 3 current running loan, then pag nabayaran mo ng isa, you can use it again after the full payment. Alright, so that's it for the GGives, guys. So, if you have experience with GGives, maganda man siguro or hindi, you can comment down below so we can also share it to other viewers here on my channel. Again, pag GGives guys, maganda siyang pang wants. Ayan, dahil 0% installment, for example, cellphone man yan. 0% installment siya, so makukuha mo siya kaagad kung gadget man yan. You can check also the merchants using your using GCash website. Okay, so let's talk about GCredit. Okay, so ang GCredit guys is para siyang credit card. Ang GCredit guys is best for small spending, yung hindi masyadong malalaki, like below 1,000 lang siguro, ganyan, or pang maliit lang na purchases. Ayan. So, ganun si GCredit. And it works like a credit card kasi mayroon siyang minimum due. For example, yung 5,000 at hindi mo siya kayang bayaran after a month, 2, or kung kailan man. Ang pwede mong bayaran is yung minimum due niya. So, for example, yung sa 5,000, ang minimum due niya, for example, is 500 pesos. So, yun lang yung babayaran mo. And then, babalik siya as credit line, yung 500 pesos. Up to yung gusto mo siyang gamitin ulit. Or, ipunin mo muna siya ganyan. So, but then, mayroon akong experience kasi, hindi ko siya, diba, 10,000 yung credit line ko. Hindi ko ginamit ng matagal yung 10,000 ko. Binawasan ngayon ni GCash, naging 7,000. Hanggat sa ginamit ko siya na ginamit ulit, and lumaki ulit siya up to 15,000. So, pag hindi mo din kasi ginagamit yung mga credit mo or yung mga available credits mo, binabawasan din ni GCash minsan. Okay, so magagamit nyo siya via QR code like si GGives. Hindi nyo siya maka-cash out. Kaya, pag pupunta kayo sa grocery, tanong nyo muna kung gumagana si GCash or online ba si GCash or offline. And then, before kayo mag-grocery, ganyan. Ganun naman lagi ng ginagawa ko para, syempre, less hassle din. Kasi pag nag-grocery ka na or namili ka na ng mga gamit, bagay, tapos pagdating mo sa counter, hindi pala available, diba? So, yun. Pero magandang backup pag may laman naman yung GCash wallet mo and then available din yung GCash card mo, then pwede ka rin magbayad via your GCash card. Ayan. So, again, if you haven't watched my GCash card, how to avail that, you can go and check the link sa description box, or you can also check up here and watch that for later. Pero I guarantee sa mga malls, ganyan, supermarket, SM, Pure Gold, saan pa ba? Robinsons, ganyan, nag-accept sila ng GCredit. Same as Watsons, St. Joseph, what else?
Again, this is best to use for small purchases. Yung pang-emergency items natin or biglaan na iwan mo yung wallet mo and meron naman yung phone mo. So, and maliit lang naman yung babayaran mo, wala pang 500. Ayan, so si G-Credit guys, the best gamitin siya sa mga ganitong situation. Alright, so we can avail up to 30,000 pesos na credit line sa ating G-Credit. Ayan, so nag-start ako sa 5,000 na credit line hanggang sa ginamit ko siyang ginamit. Naging 10,000 siya. Like what I said earlier, hindi ko ginamit ng ilang months. Binawi niya yung additional na binigay ni G-Credit na credit line ko, and then yun. So, ginamit ko rin siya ng ginamit until sa tumaas ulit ang aking credit line. Ayan. And then, payable siya. Ang payments niya kasi guys is 30 days or 45 days yata. However, pwede naman kayo magbayad ng minimum due per month. Pero syempre, mas matatagalan kayo magbayad and parang medyo mabigat din kasi siyang bayaran ng minsanan. So, yung interest naman ng G-Credit guys is medyo mabigat siya. It's 5% to 7%. So, compare mo sa G-Loan tsaka sa G-Gives earlier, si G-Credit ang pinakamataas ang interest rate niya. Alright, so yun naman, pag for example na nabayaran mo na yung minimum due mo or for example, binayaran mo ng buo yung utang mo kay G-Credit, pwede mo na siyang gamitin agad-agad. So, mare-replenish agad yung credit line mo and then you can use it agad-agad. Ayan. Alright, so again, G-Credit, that's G-Credit guys. I highly advise talaga para sa mga small purchases lang ang G-Credit. Kasi hindi rin siya kalakihan agad-agad binibigay. And isa pa is, medyo mabigat, hindi siya medyo, mabigat talaga yung interest rate niya. Up to 30,000 lang ang binibigay na credit line ni G-Credit. So that's it for today's video guys about G-Loan, G-Gives at G-Credit. Sana naliwanagan kayo ng konti kahit medyo magulo yung pag-explain ko. Hindi ko lang magulo or nakatulong ba ako. Kung nakatulong man ako, please let me know in the comment section para ganahan naman tayo next time na maggawa ulit ng video. Ayan. Alright, so that's it for today's video guys. Thank you so much for watching until this part of this video. Again, please don't forget to subscribe, like this video, share if you need to. Follow me on my Facebook page, Jess Basics, and also on my Instagram. Ayan, so follow me there. And yeah, see you on my Facebook and Instagram as well guys. Again, thank you so much for watching. Again, please watch other videos also on my channel. And thank you once again. See you on my next video. Bye!